Okay mga kapatid, 140,000 kilometers ang tinakbo nitong Toyota Vios si Sir. Ano ba to? G ano? E. G? E. Manual to. Matic. Matic na, okay. Tingnan natin doon sa 140,000 na tinakbo kapag gasoline engine, kung ito ay mag-iipon ng sludge. 140,000, ilang taon na po ba to? Siguro, 2014 pa yan. So 10 years. Ito, tingnan nyo mga kapatid. Kung may naipon ng mga sludge. Yan o. So, ibig sabihin nito, sir, ang loob ng makina mo ay marami ring sludge na ganito. Kasi kung iisipin mo ito yung cup ito yung oil Bakit inaabot pa siya ng dumi doon, di ba? Nako, mga kapatid, punong-puno ng sludge, So, ito ngayon, ang isang problema, kapag hindi naagapan, hindi na-refresh yung engine ni Sir, hindi nabuksan yung ibabaw, pati yung ilalim, yung strainer ng oil pump, magbabara. Hihina yung bomba, magbabara. Tapos, yun na, magkakaroon ka na ng maraming problema. So, isa yon sa magpapablow by niyan, magkakaroon na ng usok dito, kasi nga yung piston ring mo, magkakaroon ng mawo-worn out yan. So, yun yung mga pwedeng mangyari, Sir. I-check nyo po talaga, kahit dito lang sa oil cup, makikita nyo kagad yung mga sludge na yan. At yung sludge na yan, napakarami niyan sa loob ng inyong engine. So kapag ganon, mga kapatid, kailangan talaga ng immediate action sa inyong engine. Ang langis mo, sir, fully synthetic ba? Ever since? Ay, nag-regular ako nung Oo, So, sa semi-synthetic po kasi, 20% lang ang synthetic doon. 80% doon talagang yung yung mineral. Para sa akin, talagang dapat fully synthetic. Yung mga naka-fully synthetic, kahit sabihin mo 20 years yan, hindi yan basta-basta mag-sludge. Yung oil na ginagamit sa diesel engine, maraming mga detergents, kaya mabilis umitim Kalalagay mo lang ng oil, umiitim kagad. Kasi panlinis talaga yun. Yung mga oil na yun. Panlinis na yun. Kaya sandali lang itim na. Pero hindi ka basta-basta magkakaroon ng ganitong sludge. Okay. So ito po, dinala nila, sir. Galing pa po kayo ng? Manila, sa San Andres. San Andres, Bukid. O yan. Dinala po dito sa amin. Ang findings namin sa problema ni sir, palit kami ng 4 na ignition coil. Dahil minsan nanginginig, no? Tapos namamatay minsan, namamatay na lang, tapos minsan parang pigil yung takbo din. Pigil. Pigil. Pero minsan may mabilis ang takbo, okay siya. Kasi lang madalas pigil talaga. Madalas yung pigil kasi hindi na nagwo-work na maayos yung high voltage ng ignition coil at siyempre palit na rin ng 4 na spark plugs. So ang recommendation ni Autorans, sir, pag may time, pag may konting pera, buksan natin yung ibabaw, linisin natin pati yung ilalim. Tanggalin natin yung oil pan. Kasi baka mamaya talagang, yun na nga, yung madurog yung mga dumi na yun, bumara sa mga oil gallery, sa mga butas, magkakaroon talaga ng malaking problema. Hihina yung bomba ng langis. Kasi babalik din naman talaga. Kasi magpapalit daw ng fuel pump Ayun, yung fuel pump din. Tsaka change oil ko, tsaka ATF. Change oil na rin, So doon muna tayo sa mga ignition coils. Okay. So yun muna, pupuntahan natin yung DCT na transmission doon. Sabi ko nga, ano ang pipiliin mo? DCT transmission na kotse or electric vehicle? Dahil sabi nyo, electric vehicle, hindi maganda kapag nilusong sa baha. Ang DCT, pag nilusong mo sa baha, ito ang mangyayari. Papakita ko po sa inyo. Pare, anong bibilin mo pag yumaman ka? Bayat lupa. Ha? Sa kotse, anong gusto mong bilhin? Yung Altis ko na lang, okay na ako doon. Okay ka na doon? Electric vehicle, ayaw bumili? Ano mas maganda sa electric vehicle? O itong DCT o electric vehicle? Electric vehicle, syempre. Bakit? Pag nalubog sa tubig yun Sabi nila, masisira daw hindi pa natin nasusubukan Di ba? Decharge lang naman din yun. Bakit mo sinabing hindi pa nasusubukan? Bakit ito? Ano nangyari dito? Ito, nalubog sa tubig, kalawang lahat, Hindi na tumakbo. Hindi na. Ford. Mga Ford, ano ba mga DCT? Accent. Tapos, ano pa ba, yung Volvo. Tsaka Ford. Ano pa? Ford. Nagdesisyon din yung may-ari nito na palitan na nga itong kanyang clutch assembly. Ito, yung DCT. Ngayon, kinalawang yan kasi nga nalulubog sa baha. Kaso may malaking problem. Itong sensor na to, ayan ipinasok nila, kulang na washer, no? Walang washer.
Kulang ng washer, kaya lumampas yung sensor, tumama doon sa Ito granada. yung mga rebaba, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Nagpaikot-ikot yung mga ribaba. Ngayon, kaya ko to ibinlog, kasi meron na kaming vlog ng DCT nung nakaraan eh. Kaya ako naman ito ibinlog, baka kasi isipin nung may-ari, ang dapat na ginawa lang ay palit lang ng clutch. Hindi niya alam, nawasak itong sensor dito mismo sa differential. Kaya kahit na ito, i-rebuild namin, palitan ng clutch assembly, hindi pa rin magiging maayos dahil sira yung sensor. Ngayon, ano mga problema dito sa mga clutch port niya, pare? Clutch fork, stock up. Stock up. Minto na, hindi na gumagalaw. Ito. Dapat nakaganyan yan. Oo. Steady. Tapos maglalaro lang siya, aangat lang siya. Oo. Yan. Wala na, tigas na rin kasi puro kalawang na. Oo. Hindi na rin siya umiikot. Yan, wala na. So, ibig sabihin, ito talagang nababaha. Nalusong sa baha. Nalusong sa baha. Oo. So, once na malusong sa baha, ano dapat gawin ng mga naka-DCT? Pababa na kaagad yan. Pababa kaagad. Oo, naku, wag niyong pagtagalin. Kasi kung sinasabi niyong mga electric vehicle, delikado sa baha, mas delikado yung mga Hyundai, itong mga Ford, Volvo. Wala na ba? Baka meron pang iba. Sa Toyota ba may DCT? Wala, no? Wala pa ako na Wala, ng DCT. O, so lahat ng mga naka-DCT, nako, ipababa nyo kagad ang transmission, pabuksan nyo kagad. Dito, dalhin nyo sa amin, hanapin nyo si Paring Charlie. Dito na ang pugad ni Paring Charlie. Hindi na yan naalis dito sa Autoruns. Sama-sama na po kami dito at kami ay magsiservisyo sa inyo. Habang ginagawa, nakikita nyo yung trabaho. Talagang bago ang mga ikinakabit namin. Hindi tayo gumagawa ng palit naman loob, kukuha ng surplus. Tayo po, bago lahat. Ngayon, Paring Charlie, isang buo ito. Isang set yan, boss. Isang set to. Tsaka itong isang sensor. Itong sensor. Bago ang ikakabit natin dito. Bago to, oo. Ngayon, ito magnet. Tignan yung magnet. Oh, yan po yung magnet. Oh, wala na. Puro dumi, oh. Grabe, oh. Saka ano, may matindi yung ribaba niya, oh. Pero plastic to, no? Yung natanggal yan. Boss, plastic yan. Kasi kanina, iniikot ko yung dito sa harapan, yung main drive shafting, ayaw maikot. Ngayon, ayan, umiikot na, malambot na. Kasi to, tumukod pala, nilagay ng gumawa nito. Yun, ano? Hindi nalagyan ng washer. Oo. Dito yan nakasuksok. Yan. Dito, yan. Ayan, oh. Dito. Oo. Ba't nila kinalas? Siguro, boss, Nag-practice? kasi nagpalit sila ng TCM. Nagpalit Ayan, nito. Tapos yung TCM niya, kulang ng tornilyo, dalawa lang. Ito lang. Oh. Masisira ka. Magkakaroon talaga ng mga problema. Mga kapatid, ito hamon ko sa inyo, pag pumunta kayo rito, huwag nyo lang iuwi. Pag nakabukas na yung transmission nyo, itago nyo kung anong pyesa yung gusto nyo, pahanap nyo. Hindi niya bubuuin yan hanggat hindi nyo na ipapakita yung nag-iisang pyesa na yon. So, ganong kagaling itong batang to. Sabi ko nga, pare, bata ka pa, yayaman ka pa. Kasi magaling talaga siya. Kaya dito, pumunta kayo, panoorin nyo kung paano namin ginagawa itong mga automatic transmission. O ngayon, baka naman sabihin nyo, hindi naman pala ikaw yung gumagawa eh. Hanggang kwento nga lang po talaga ako, mga kapatid, kasi ang hirap mag-manage eh. Di ba? Kailangan ganito lang ako. Kasi kung akong gagawa niyan, hindi ko na makikita yung mga nandun sa kabila. Oo, di ba? Kaya itong taon to, tingnan niya, napakagwapo niya, no? Binabantayan ng anak niya. Okay, Paring Charlie, ano ang target date natin dito? Drive clutch, isang set, tsaka fork. Tapos rails bearing. Rails bearing, fork, drive clutch. Dito, yung sinabi kong, kasi kung ito nabasag, papamasin shop sana natin. Kaso buo naman, walang problema. So okay na tayo dyan. Kala ko kasi yun ang nabasag, kaya tumukod, ay umikot. Ito pala, speedometer yan, sir. Tandaan nyo palagi, ang mga DCT transmission nyo, wag na wag nyong ilulusong sa bahayan. Kahit yung sabihin mong mga gabangketa lang, yung tinatawag na gutter deep na baha, wag na wag nyo ilulusong. Kasi kotse lang yan, mababa lang to eh. Hindi nyo alam yung, yung saboy ng tubig dun sa ilalim. Kayang-kayang pasukin po talaga itong loob ng transmission. Kaya ayan, kinalawang na po lahat. Kinalawang na. Oo. So hindi na to pwede. Magkakaroon na ng problema. Okay, mga kapatid, marami. Dami namin ginagawa dito. Ayan, may X-Trail pa rito. Kumusta yung X-Trail natin? Ito yung X-Trail, boss. Sira yung itong mga o-ring, ang titigas na. Malulutong na. Naku, wala na. Matigas na matigas na. Matigas na. Sisingaw na. Tapos yung clutch, wala na yung clutch. Ano na rin yung clutch? Palit na talaga tayo. Wala, sunog na.
O, tignan nyo naman ang kulay. Wala na, sunog na to. Oo. Dapat manilaw-nilaw to. Oo. Ito. Ganito dapat yan. Ayan. Okay, pare. Madami ka pa nakapila. Meron ka pa Chevrolet. Meron pa nga eh. Oo. Tapos ano ba to isang nandito? Ito yung sa Everest, ito binaba na namin Everest, yung body. same to ng problem ni ano, no? Yung sa Ranger. Yung isang Ranger. Oo. Ito yung lead frame. Nasisira din to. Kadalasan yan ang pinakamahina talaga. Ang ano niya, itong iniisip na ito, kinalawang yung mga Ayun, no, solenoid. pakita mo. Kinalawang yung mga solenoid mo. Ano to, nasira yung cooler siguro nito, kaya napasukan ng tubig to. Tubig. Yun. Oh. So yun, ang mga ginagawa namin dito, marami pa nakapila doon. Pakita mo nga yung mga nakapila. Ayan, dahil nakapila. Pero maasikaso po namin kayo kahit pumunta po kayo dito. Sigurado po yun, maasikaso po kayo. Halos sa araw-araw naman, nakakatapos po kami ng 2 o 3. Ito po, yung mga nakikita nyo mga sasakyan na yan. Pakita mo, Glenn. Ayan. Hanggang dun, sa dulo. Tapos dito po. Ito po yung mga ginagawa namin na may mga problema po ang kanilang mga automatic transmission. Ito po ay nakiusap yung may-ari, doktor, na nandyan po sa Don Mariano, Quezon City. Doon siya nakatira. Pero ito ay ginagamit niya diyan niya sa farm, sa Lopez, Quezon. Dinala po dito, hinila nila, layo no, mula Lopez, Quezon hanggang dito sa Antipolo, hinila itong sasakyan na ito. At ito, sinasalpak na namin yung kanyang automatic transmission. So mamaya siguro makakabalik na to ng Don Mariano, Quezon City. At siyempre sabay-sabay na silang pupunta ngayon sa Lopez, Quezon, doon sa farm po ni Doc. Mga kapatid, may bumisita sa akin, may dalang kaping barako. Ano ba yung nandoon sa cooler? Parang tilapia yata yun. O ito, tignan nyo na po, yung pinakagwapo ng Batangas. Oo, ayan na. Kuya Menard kasama. Ang ko ng MGC Auto Shop. MGC, dinalaw po ako dito, dinalan ako ng tilapia. Eh, buti napasyal ka dito, kuya. Alay, kami may nadaanan lahat. Kami sabi ko, makadaan tayo kay Bro Randit. Matagal lang hindi nakakapasyal dito sa Antipolo. Sabi ko, akitin ko naman siya. Mga kapatid, ito ang pinakamagaling na mekaniko dyan sa South. Kaya yung mga customer ko, pag tumawag sa akin at galing ng Batangas, sinasabi ko kung pupunta kayo rito para pasyalan ako, okay lang. Pero kung magpapagawa kayo, daanan nyo na po dyan si Kuya Menard. Kasi baka mamaya madiskaril habang nasa biyahe. Salamat nga. Ang dami napunta doon na kada pupunta sa akin, yan, ikaw nga ang nire-recommenda, sabi sa akin. Sabi ko siya, salamat naman kay kapatid na Randy. Hindi ako nalilimutan kahit pa paano kasi naman tinutulungan. Kasi naman Kuya Menard, kasi kung magre-recommenda ka ng mekaniko, syempre i-recommenda mo yung talagang magaling. Si Kuya Menard hindi pa naman tumanda, no? Pero yan ang talagang batikan diyan sa Isuzu sa Batangas. Saan ba sa Batangas yung Kuya Menard? Santo Tomas, San Agustin. Santo Tomas. Hindi yung Isuzu mo. Diyan ka Santo Tomas ako galing. Yun, pero yung MGC nasa Barangay San Agustin, Santo Tomas, Batangas. Santo Tomas, Batangas. Kaya lahat ng mga bumili ng Isuzu diyan sa Santo Tomas, Batangas, doon sa Gencars doon, kilalang kilala kasi ito yung batikan na mekaniko diyan. Hindi yung magaling, nakakaintindi lang. Yumaman na yata, mayaman na yata. Nabili mo na ba yung ano doon? Naku, hindi pa? Mabibili, hindi ma. Sobrang mahal lang hinihingi. Nag-triple na. Talaga. Bali, ang aming dinaanan, 4. 2 Ranger, isang Altera dyan sa may Bucor, sa may Muntinlupa. Muntinlupa? Tapos diretso kami dito sa bawas niya. Sabi ko, tama-tama, dadaanan namin si kapatid na Randy, di pumasyal na rin. Ako mga kapatid, halimbawa may customer ako, tulad nung pumunta sa, ano ba yun, ano bang lugar yun? Mindoro. Mindoro, yan. Nagka-problema dyan sa Batangas. Sabi, di dumaan kay Kuya Menard. Ganun lang po kami. Tulungan. Tulungan talaga. In-invade ako. Dito, pangalawang pagkakataon ako, hindi pa nakakarating doon sa Batangas. 2 na to. Lang noon, katapos na ng COVID noon. Tapos na ng COVID. Nung araw na yun, parang may rayuma ka pa noon. Magaling na may rayuma mo. Magaling si Kuan, yung tiga Muntinlupa. Yung nagpayo sa akin ng gamot. Meron? Yung nakakuha ko dito ng tiga Alabang yata ba yun? Yung meron siyang pickup na yung Copper Orange. Yung parang yung pickup na ginawa ko, yung Jeep. Yung Jeep yung gano'n. Ano bang gamot yung pinaano sa'yo? Hindi. Ikaw ang nagbigay pala sa akin yung nagbigay kapsula. Nung gamot. Yung maliit na kapsula. Pinatikman ko sa kanya yung Fast Act. Ayun. Sabi ko, Tol,
subukan mo to dahil yan ang nagpagaling ng Rayuma ko. Ano, epekto ba? May epekto. Tingnan nyo maniwala kayo sa akin. Yung ganito ka lang na akong pala. Hindi bumili ka pa noon, nagdagdag ka pa. Hindi na. Mula nung kwan, pagkatapos ako noon, hindi na ako, tsaka nag-jeta na rin. Tingnan nyo. Mula year 2022. Hindi na umulit. Wala na, hindi na umulit yung kaya Rayuma. Ang galing nung nirekomenda ko. Paano kung hindi ko nakilala si kapatid Darren din? Hanggang ngayon, papilay-pilay pa. Yung past acto na yan, ayan ang picture, tingnan nyo. Napagaling. Ang Rayuma ng mga mekaniko. Yan sakit talaga ng mekaniko. Kasi palagi na kayo ko, lagi na kayo ko. Tapos ang gumagalaw lang. Lagi ka nakatuwad na ganyan. Kaya sumasakit ang mga kasukasuan. Okay, Maynard, batiin mo na yung mga kagrupo natin sa ICE. O syempre, ikaw ICE ka talaga. Ako kasi wala Shoutout sa Team ICE. Shoutout. Panguna ni Pres Joaquin Lidisma yan. Shoutout sa mga Team ICE dyan. Ayun. Sa lahat ng mga naka-Isuzu yan. Shoutout po sa inyo lahat. Kapag nasa Batangas kayo, nandiyan kayo sa South, huwag niyong kalimutan na merong tutulong sa inyo diyan sa Santo Tomas, Batangas, si Kuya Maynard Casabal. Hindi lang Isuzu, no? Lahat ng uri ng sasakyan, kayang-kaya po 'yan ni Kuya Maynard. Shoutout ka pala doon sa Pulse 101 yan. Sa Team Pulse 101. Ano 'yun? Pinoy Automotive Love Scoop. Ayun, yung Love Scoop. Pinoy Automotive Love Scoop sa pangunan ni Sir Bong Bibangco. Ayun. At ni Bro Fernando Gonzales. Yan. Ayun, yung Parang Janice Magtibay. Yan. Yung malaki, si Kuya Fernando. Yan. Shoutout na dyan. Angeles, Pampanga. Ayun, Jobs, Auto Service. Auto Service. Yan. Sa Angeles, Pampanga. Ayan, mga kapatid, nakikita nyo kaming mga mekaniko, hindi kami away-away. Magkakaibigan po kami. Sa pinakamagaling sa industrial automotive, si Bro Fernando Gonzales. Okay, mga kapatid, salamat sa inyo. Salamat, Kuya Maynard, doon sa Tilapiang Batangas at doon sa napakasarap na Kaping Batangas. Meron pa din. May buko pay. May buko pay pa pala. Dinalaw ako ng team MGC. Galing pa ng Batangas yan, Santo Tomas. Gusto nyo bang magsama-sama na kami lahat? Malapit na yan. Buong Pilipinas. Isang team lang yan, MGC saka Autorans, hintayin nyo po yan. Yan, mga kapatid, hintayin nyo yan. Salamat, Kuya Maynard. Salamat din. Kuya Rex, at sa grupo. Yan, nanggagwapo. Bye-bye. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po ng aking channel. At sana po, ako po ay laging nakakatulong sa inyo sa tuwing nanonood po kayo ng aking mga vlogs. Pasensya na po kayo, hindi nyo ako makikitang umiilalim or nagbubuo ng mga makina or gumagawa ng mga transmission na yan, pero lahat naman po dito ay sinusupervise ko at ako po talaga ang nagdidesisyon sa lahat ng ginagawa po dito sa Autorans. Mga kapatid, magandang hapon po at maraming salamat po sa inyong lahat.